temporary resident to permanent resident, TR to PR pathway. Nangyari to last 2020 or 2021 na Basta around COVID. Yeah. Or just right after COVID na may nirelease silang 30,000 na open slots for permanent residents basta nandito ka sa Canada. And this is what is coming for 2026 and 2027. Good morning, fam, and welcome back to our channel. So, ang first shot natin ay ang weather check. At grabe ang snow. So, look at our courtyard there. Ayan. Wala na yung mga pine trees na lang ang buhay. So, let's start the video for today. Hindi pa rin namin nagagawa ni Mommy ang Christmas tree. So, today talaga, yun talaga yung target namin ni Mommy. Ayan, Paskong Pasko na dito sa bahay, fam. Oh, diba? Oh, may tig-isa pala tayo. It's a surprise for me as well. Ayan, meron kaming tig-isa. So, ano kayang ilalagay ni Mommy na gift dito sa loob? Siguro pwede na siguro yung Samsung S25 Ultra. Parang kasya yung box dito eh. And then meron din kay Kuya Davon, kay Lianica, and kay Mommy. Ano kaya ang kay Mommy? Yun ang tanong, fam. Diba? Ayan, no? Ano kaya ang kay Mommy? Pwede na siguro ang wedding ring ulit. No? May backstory yung wedding ring na yan, fam. Sobrang nakakaasar, pero nakakatawa siya at the same time. Pero next time ko na ikukwento. Yan. Mag-breakfast muna tayo and in a while, samahan niyo ako magtapon ng basura. Para hindi ko pa kayo nasasama sa aming common tapunan ng basura, which is very, very clean and a bit fancy kasi may door talaga and my proper PIN password. So, sasama ko kayo mamaya. Right? So, kain muna tayo ng breakfast. Hindi ko pala napakita masyado. Hash brown and scrambled eggs. Oh, and here's my baby, King Lianica. Kasi she was sick yesterday. So, Mommy decided na dito lang muna siya today para makapagpahinga palalo. Pero tomorrow. Ayan, fam. So, let's go and samahan niyo ulit kami for today. Hello, fam. So, nandito ulit si Daddy sa taas at magla-lunch time. So, ngayon lang ako nakatayo. Grabe. 4 hours straight of meeting. Siyempre, naghahabol tayo for December. Dapat maganda ang ending ng December. So, lunchtime na. Nakapag-prepare na si Mommy. And again, nandito si Lianica at pagaling pa lang sa kanyang sakit. So, nagluto si Mommy, no? Tira namin ng samgyupsal dito sa bahay. Noodles and tinola. Ayan. So, madami tayong sabaw. 2 klase ang sabaw natin for today. So, kakatapos lang natin mag-lunch. Inbitbit ko yung basurang punong-puno na. So, samahan niyo ako. Lalabas tayo dito sa napakalamig Calgary. So, labas tayo. Ayan. So, nakalabas na tayo at magtapon tayo ng basura. Samahan niyo ako. Yan nga pala ang aming very nice courtyard. Diba? Isa yun sa advantage ng nasa townhouse ka. Nakakumpuni ang snow and ang walk pathway mo talaga. So, yan. Konting lakad lang ka. Actually, yung trash namin. So, look at that. Ano, diba? Parang kwarto talaga siya. So, proper trash room talaga siya. And so, may key lock password pa yan. And there you go, diba? So, ang tidy, oh. And wala talaga siyang amoy. Sa mabaho.
malinis. And minsan nga si Donna pa ang nagtatapon dito. So, okay na okay talaga. And so far, wala kaming reklamo sa condo management. And okay na okay ang pag-manage nila so far ng property. Although it's a bit pricey, nasa 400 ang condo fee namin, fam. So, nasa pricier side siya. Pero, ayun nga lang, sobrang malinis talaga. Nakakumpuni, naka-garden. Yung outside before nag-winter, yung mga around summer or fall, nilinis talaga nila. And bagong pintura, yung mga doors. And then parang yung may mga grout dito sa may balcony, nilinis din nila. As well as pinalitan nila yung garage door. As in buong garage door. So okay na okay so far ang management dito. Wala akong complaint talaga. Including na rin naman yung insurance ng townhouse. So ayan. And sobrang taas niyan. Okay. So let's go inside na. Medyo malamig. Pero mas malamig daw sa Ontario ngayon. It's -12 dito. Mga nasa -3, nasa -5 lang. Hello fam! So it's time na sunduin na si Kuya. So lakad na tayo dito at medyo nagiging okay ang weather ng Calgary. Medyo natutunawan pa kami ng snow. It's actually parang 2 degrees ngayon. So hindi masyadong malamig. Balita ko from my co-workers na based in Ontario, nagma-12, -15 daw sila ngayon dyan. And medyo madami-dami daw ang snow. So ingat kayo mga Ontarians. Medyo okay ang weather dito sa Calgary ngayon. Having said that, susunduin lang natin si Kuya. Careful lang tayo at syempre madulas. Si Mommy and si Lianica ay nagnanap. So yan. Share ko lang ang nilalakaran ko. Parang matagal-tagal akong hindi nakapag vlog while walking dito sa aming napakagandang lugar na ang tawag ay Skyview. And there you go. Na video ko rin to kagabi, kaya lang medyo mabilis ako at nagda-drive. So yung field na yan, fam, covered ng snow ngayon. Sobrang puti. Medyo makapal talaga ang snow ngayon. Wala pang January, February na to, fam. So need pa naming maghanda pa. Pero so far, ganito na siya. Kapal. And minsan talaga kami ni Mami Donna, hindi pa rin kami nakaka-recover na nandito kami sa lugar na nagsasnow. Kasi for the longest time talaga, nasa Singapore lang kami. So we never really imagined na makakapunta dito. Lalong-lalo na dito sa Canada. Never thought talaga. So, ayun, dito tayo dinala ng tadhana. At of course, pag iigihin natin or iigihan natin, yan, susundo lang tayo ng mga kids. And excited na akong makita si Kuya Davon. Yan, yung mga dream house natin dyan. Of course, nangangarap pa rin kami ni Donna kahit na may property na kami ngayon. Ganyan pa rin talaga yung pangarap. Ano yan? Farming! What is this? It's ice. Yeah, I know it's ice. Why are you holding it? Yeah, because I'm gonna wear my gloves after. Okay. I'll be fan bam first. Hello. And bye-bye. No! Ano si Kuya? Okay, fam. So, uwi lang kami. Masaya talaga yung view pag may mga kids na. Christian! Ayan si Kuya Davon. Christian! Ayan, dito na kami sa townhouse. And naging slushy na yung mga snow.
Kasi pag nag-positive kasi, fam, Daddy, actually, I don't dire-diretso want yan. this. Magiging slushy. Natutunaw na siya and all. So, ayan. Dito na kami ni Kuya Davon. And, pasok na tayo. Ayan. Di ba? May real Christmas tree kami dito sa labas. Parang iniisip ko nga, lagyan ko kaya ito ng ilaw. Pero, I don't think pwede, fam. Kasi nasa shared property siya ng townhouse. So, doon na lang tayo sa ating property mismo at sa loob. May real Christmas tree naman tayong nakuha. Ayan, fam. Tinatawag na ako ni Mommy. Mommy, akyat ko na yung Christmas tree. Yes, please. Ayan, natuloy din. Natuloy din, fam, oh. Ooh. Ayan, tunay na Christmas tree yan. First time ng Alba fam. Actually, first time kong kita and experience na ito pala talaga yung Christmas tree. Ilalagay. So, set up natin siya dito. Yun ang galing ni Mommy. Na-set up niya na. Yan. So, ito yung bali yung lagayan. And, tutusok natin siya dyan. Astig naman, no? Totoong Christmas tree, eh. Pero, pakita ko na sa kanila. Ito yung nabili ko, ba? Na stand. Sa Home Depot. Tapos, yan sa Home Depot. Parang $13 lang to. Tapos, para siyang pot. Kasi kailangan pala ng tubig. Para hindi siya mabilis malagas. Kuya, this one. Yan. Mas papahelp tayo kay Kuya. Yan, ikot-ikot. Yan, sa tiniturn nila yun. Yan! Perfect! Yay! Uy, nalunto na to. Christmas tree na kami! Real Christmas tree! So, parang iniisip namin ni Mommy Fam na gawing tradisyon siya every year. Sasama kami kina Ate Ana lagi para magkaroon ng Christmas tree. And there you go, fam! Ayan. Yung totoong Christmas tree. Tinabi na. And yung plastic Christmas tree. Yan. Okay, so gagawin namin ito ngayon. Ganda, ganda din pala. May amoy nga. May amoy love, no? Ang bango, fam, oh. Amoy pine. Hey Google, turn on Christmas tree. Wow! We have 2 Christmas trees! Ito, fam, yung original. And ito naman ang the real and live Christmas tree. Ayan. So, si Mommy opted for the classic Aesthetic. yellow lights lang. Ayan. Ganda, oh. Ayan, fam. So, natapos namin ng isang Christmas tree. Actually, meron pa tayong isang Christmas tree. Pero ilalagay ko naman siya sa baba, sa side ng door namin para merong ilaw doon. Kakatapos lang namin din mag-dinner and nami-mesmerize pa rin kami ni Mommy, di ba? Sa 2 Christmas tree. Not 1, but 2 Christmas trees for 2025 na Pasko. And in relation to that, so habang nagdi-dinner kami, nakakita ako ng isang article, fam. And I think maagang pamasko to for our kababayans na mag-a-apply at naghahangad ng permanent residency. So, ang title lang naman ng article ay New Pathways to Permanent Residence Coming to Canada in 2026. Ayan. So, let's discuss kung ano ang nasa article na to.
At very interesting kasi madami kaming mga friends na kilala na dito sila na PR. Ano ang sinasabi kong pathway? Ang pinaka-highlighted dito sa article na to, ang temporary resident to permanent resident, TR to PR pathway. I think nangyari to last 2020 or 2021 na around COVID. Yeah. Or just right after COVID na may ni-release silang 30,000 na open slots for permanent residents basta nandito ka sa Canada. And this is what is coming for 2026 and 2027. So ayon I think balita. The same talaga to. Ayon sa balita. Ayan, no? So government plans to fast track up to 33,000. So this time naman 33,000. Siguro nung 2021, if I'm not mistaken, it's either 30,000 or 50,000. And over the span of 2 years daw to, 2026 to 2027. So siguro staggered nilang gagawin? Or I don't know. I think asa kayo na 2 years to. Dun sa nangyari last time, pagka-open nila, one time, big time. At alam nyo, fam, kung gaano katagal bago na ubos yung lab, yung slots na yun, 1 day. Wow! 1 day. So, ano ang ibig sabihin yan, fam? It's targeted for really workers na andito sa Canada at gusto maging PR. And ano ang isa pang ibig sabihin niya na mas importante? Kailangan yung mag-prepare ng mga documents nyo na. So please, again, dun sa sinasabi ko in the past videos na nagawa ko about immigration or immigration topics, gumawa na kayo ng express entry nyo. At again, meron niyang do or die tie match. Pag parehas ang points nyo, magta-tiebreaker kayo kung sino ang unang gumawa ng express entry. So please do the express entry as early as possible. So natagalan tayo doon at medyo na-excite si Daddy dito sa TR to PR pathway. So ang next pathway naman ay tina-target ang H-1B visa holders. So itong visa na to ay very high professional degree visa to. Mga tech professionals to, software engineers, mga highly skilled to. So isa to sa mga gustong papasukin ng Canada as permanent residents. Again, no? High skilled professionals in sectors such as technology, healthcare, of course, research, currently holding a US H-1B visa, and kung gusto nyong lumipat ng Canada, yan, very welcome kayo dito, and isa to sa mga programs. PR pathway for construction workers. Very obvious nga din naman. Tama nga naman. Build. Correct. Build. So since kulang tayo ng bahay and mga buildings dito sa Canada, mga condos, ano pa nga ba? You need to attract the workers. Hindi lang investment ang kailangan mong i-attract. So, ang target nito ay foreign nationals in construction sector, including those already in Canada without status. Workers to helpers, civil engineers, masons, diba? Electrical engineers, ba? Lahat ng related to construction for sure may kasama dito. So probably on a future videos, ano-anuhin ko yung isa-isa na itong mga PR pathway streams na to kasi for sure madaming details So ngayon high level lang tayo. New sector. So I think pinapalago ng Canada ang fish and agriculture. Kasi mismo new sector siya na pathway stream or PR stream. And this is for 2025-2026. So ang targeted ay foreign workers in agriculture or fish processing sectors. Ang tanong ko, paano yung pag-winter lab? Mapa-frozen yung lakes So wala mo na silang fish. Diba? Winter fishing, something like that. Pero hindi naman pwedeng pang yun, commercial yun. Ito commercial to. So this could be
Yung mga targeted states nito or provinces siguro nito ay BC at saka yung mga nasa Prince Edward Island. Siguro. Yeah. Yung mga PEI. Yung nasa coastal, fam. Kasi kung lakes kasi parang wala naman sigurong Anyway, basta merong pathway na for agriculture and fish processing, which is a good thing kasi new sector daw siya, means Search new yung industry. province na pwede nyo pag-applyan about the agriculture one. Yeah, true. And then 3 more. Economic Mobility Pathways Pilot. So, ito yung old na to eh. So, gusto siguro nilang palitan. So, I Emphasize think pa. there would be another program. Skilled refugees or displaced persons. So, more or less yung may mga challenges dun sa status. Second to the last is the reopening of the intake for home care worker immigration pilot. So, child care and home support. So, madami kaming friends ni Donna na ganito ang PR pathway nila pagpunta ng Canada. Yung mga home care or child care. Ayan. Tapos nagko-convert na lang sila pag na-PR na. Nagko-convert na lang sila into other work. So, ang tina-target nito ay home care workers with a full-time job offer in Canada. Applicants already in Canada. Grabe yung requirement, super mababa lang. CLB of 4+, secondary school diploma or higher, and 6 months of work experience. Grabe, tapos pwede nang mag-PR? Yeah. Wow. So, yung mga nasa home care or child care, ayan, congratulations in advance. Sureable na to. Gustong-gusto kayo ng Canada. Last but not the least, ay 2 categories, Rural Community Immigration Pilot and Francophone Community Immigration Pilot. Ayan, so mga pilots na to that are currently in progress na. And i-continue lang nila going to next year, 2026. And ang targets nito ay skilled foreign workers with qualifying job offers from designated employers. Yeah. Meeting education, experience, English, or French. And of course, meron kang settlement funds criteria. Mga normal na PR na dumadating. But of course, targeted sila for rural areas and also French speaking. Ikaw. So, 2 categories to pinag-mix lang nila. Ang isa ay rural, ang isa ay dun sa Francophone, which is French speaking. Yep. Ayun, so good news to. Papasok ng December, early December to na release, fam. Siguro marirelease ko tong video na to mga a couple of days late na. Pero at least nabigyan ko kayo ng magandang news, magandang balita. Hopefully, nakatulong to sa ating mga kababayan na nandito sa Canada and also dun sa mga nangangarap pumunta ng Canada. Ayan, meron na parang nagdadahan-dahan ng mag-open ang Canada ulit. Hopefully, magtuloy-tuloy. Pero, syempre, may pros and cons yan. So, hopefully, ma-weigh ng government properly and ma-strategize nila. And at least naman staggered yung pagdating kung maraming taong dumating dito. Kasi at the end of the day, walang bansa kung walang tao. So depende na lang yan sa pag-handle ng government kung paano nila. So depende na lang yan sa government kung paano nila i-handle ang immigration. Yeah. Okay, so immigration plans, resources, healthcare, housing, education, lahat yan dapat kasama talaga sa plano. So there you go, fam. Thank you again for watching and we'll see you on the next video. And don't forget to... Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe. Hang loose. Hang loose, you cover. Hang